Nabanggit nga po nitong nagdaang araw na si Michael Porter Jr. ang pinakamalaking pangalan na posibleng ma-trade bago ang deadline sa February 5. Mismong Nets nang nagsabi, willing ang team i-trade ito sa tamang halaga basta't makakuha ng mga batang player at draft pick. Kaya ito ang mismong rason bakit pinag-aagawan siya ng ilang malalaking contender katulad ng Golden State Warriors. Ang problema, base sa pinakahuling inilabas na balita, mismong si Michael Porter Jr. nang nagsabi, ayaw niyang ma-trade sa isang contender na gagawin lamang siya bilang role player. Mas gugustuhin nga nitong manatili sa isang mahinang team kagaya ng Brooklyn Nets na siya ang ginagawang main man at first option sa opensa. Sa madaling salita, it's either i-trade siya ng Nets sa isang lottery team o di kaya hindi na lamang nila ito i-trade ngayong season. Sa madaling salita, hindi nga mapapunta si Michael Porter Jr. sa isang contender kung hindi mamimit ng kanilang team ang offer na gusto ng Brooklyn Nets. Samantala, dahil sa naging desisyon na ito ni MPJ, lubos nga pong naapektuhan ang plano ng Golden State sa pagkuha sa kanya. Since malabong makuha nila ito ngayong season, mapipilitan ng front office mag-change target sa market. Imbes na si MPJ, balak nilang kunin si DeMar DeRozan na kasalukuyan rin naman nga pong available at ginawang available ng Sacramento Kings. Gagamitin na lang nila itong offer si Jonathan Kuminga para lamang maisakatuparan ng ganitong klaseng trade. Aminado ang team ng Golden State na simula nga po nang mawala at magtamo ng season-ending injury si Jimmy Butler, mas lalo lamang nga pong bumagsak ang kanilang tsansang makapasok pa sa playoffs at mag-compete sa West. Kaya no choice kundi gumawa ng trade as soon as possible kung gusto man nilang mailigtas ang kanilang kampanya. Kahit gaano kaganda ang pinapakitang laro ni Curry sa mga susunod pa nilang laban, kung wala siyang katulong, wala silang patutunguhan. Sa madaling salita, kailangan nilang madaliin ang pagkuha kay DeMar DeRozan.